lahat. Dating PBA star na si El Granada, Gary David, sumabog sa isang paliga ng basketball. Nanugod siya ng kalaban ng kino-coach niyang kupunan at may tinulak pang player. At teka muna, nakigulo rin si Luka Doncic? Ang ugat at kinahinatnan ng away basketball. Abangan, maya-maya lang. Ngayong ika-6 na araw ng Marso taong 2025. Gumuhong tulay sa Isabela, ininspeksyon ni Pangulong Marcos. May mali raw sa design kaya bumigay. Investigasyon sa bumagsak na fighter jet ng Air Force na ikinamatay ng 2 piloto, pinamamadali na ng Pangulo. Isa sa mga biktima, ikakasal na sana sa susunod na linggo. Ngayong matindi ang init, mga traffic enforcer at street sweeper ng MMDA pinapayagan ulit mag-brake para iwas heat stroke. Posible ring payagan sila magsuot ng shorts para presko. Kahit mainit ang panahon, huwag pairalin ng init ng ulo. Estudyante sa Cebu, nakipagsabunutan matapos siyang tawaging pangit. Isa pang sapul sa CCTV, lalaki sa Tondo, kinuyog, sinaksak hanggang sa mapatay ng 4 na magkakapatid. Pusang pinana, sinagip ng isang concerned citizen sa Mandaluyong. Pilipino sa Roma na naging sakrista ni Pope Francis, eksklusibong nakapanayam ng News 5. At eto na nga, pelikulang The Kingdom itinampok sa Manila International Film Festival sa Hollywood. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang lalaking sinaksak sa Maynila. Pinagtulungan naman ng kuyugin ang biktima ng 4 na magkakapatid. Sa pool sa video ang paghabol ng isa sa mga sospek sa sugatang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ongpauco. Sa kuhang ito ng CCTV, kitang tumatakbo ang nakaitim na lalaking yan sa Tondo, Maynila. Hinahabol siya ng lalaking walang damit pang itaas. Hindi nakunan ng CCTV, pero bago niyan ay sinaksak na pala ng lalaking walang pang itaas ang lalaking nakaitim. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 25 anyos na biktima. Base sa investigasyon, pinagtulungan ang biktima ng 4 na magkakapatid. Pumunta ang biktima at kanyang ka-live-in sa bahay ng mga sospek at may hinanap na babae. Sa kalagitnaan ng pakikipag-usap niya sa isang sospek ay nagtalo sila sa di pa malinaw na dahilan. Narinig naman ito ng 3 pang sospek. Ang ginawa nitong 3, lumabas, hinawakan sa katawan itong ating biktima at itong una niyang kausap na sospek, sinaksak siya sa likuran. Nakita pa raw ng ka-live-in ng biktima kung paanong kinuyog ng mga magkakapatid ang kanyang kinakasama. Doon na siya inindahan ng pagpalo ng baseball bat. Tapos may sumaksak sa kanya na nasa lag niya sa kamay. Tapos tumakbo siya 34, sinaksak siya ulit dun. Doon na po, napuruan na po siya. Labis na naghihinagpis ang ina ng biktima dahil sa sinapit ng kanyang anak. Blanco pa siya kung ano pang posibleng motibo sa krimen. Masakit. Kasi hindi pa po nahuhuli mga kumatay sa kanya. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung ano ang posibleng motibo sa krimen at kung ano ang kinalaman ng hinahanap ng biktima na babae. Tinutugis na rin ng mga otoridad ang 4 na suspect na posibleng maharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Sa pool sa CCTV, ang pangaagaw ng motorsiklo sa Pandi, Bulacan. Ang mga suspect riding in tandem na 2 beses pang binangga ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Pauwi ng rider na yan nang may makasalubong na riding in tandem sa barangay Baka-Bakahan, Pandi, Bulacan madaling araw nitong Huwebes. 2 beses daw ng bangga ang riding in tandem. Kaya bumagsak ang biktima. Pagkatapos, inagaw sa rider ang kanyang motorsiklo. Tumakas sa mga sospek habang tumakbo naman ang biktima para humingi ng tulong. Kwento ng biktima, may baril ang riding in tandem. Inakusahan daw siyang may dalang droga kaya kinapkapan siya. Yun pala gusto lang makuha ang susi ng kanyang motor. Sumasagot po ako na hindi ako gumagamit nun, hindi po ako nagda-drugs.
Nung pagtayo ko ho, tinutukan na ho ako ng barel. Ilang minuto lang matapos ang insidente, nahagip ulit sa CCTV ang dalawang kawatan na tila may masamang balak ulit. Pero nakatunog ang bibiktimahin, kaya sinipa nito ang motorsiklo ng isa sa mga kawatan. Sumemplang ang sospek sa kadali-daling tumayo sa Baytakas. Matapos na mabuwal ng sospek sa bahaging ito ng kalsada, umuwi na agad ng bahay ang biktima. Labis na takot daw ang naidulot sa kanya ng insidente. Inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng riding in tandem. Pag na-identify po natin yung mga suspect po, sasampahan po natin sila sa kasong carnapping po. Sa ngayon, pinaigting ng barangay ang pagbabantay sa lugar, lalo na tuwing madaling araw. Kung atos, pinasisimulan ko na para medyo ilag yung mga taong gagawa ng krimen sa barangay ng Baka-Bakahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Hindi na nakalabas ng buhay ang magkapatid na babae nang masunog ang kanilang bahay sa Marikina. Patay din ang ama nila na sinubukan sanang sagipin ang magkapatid. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nilamon na malaking apoy ang bahay na ito sa Barangay Concepcion 1 sa Marikina kaninang umaga. Mabilis na gumapang ang apoy lalo't luma na ang bahay. Nakalikas ang 12 pamilya pero sa kasagsagan ng sunog, may magkapatid na babaeng natrap. Sa kabila ng malakas sa paglagablab ng apoy, sinubukan ng padre de pamilya na isalba ang kanyang 2 anak na babae na sa ikalawang palapag ng bahay na ito. Pero patapos nun, hindi na nakita ang padre de pamilya. Tumagal ng halos 2 oras bago naapula ang apoy. Kasunod niyan, tumambad ang hindi na halos makilalang bangkay ng magkapatid na edad 18 at 20 anyos. Nakita ring patay ang kanilang ama. Ililigtas niya siguro yung 2 anak niyang babae na nasa taas. Kasi hindi naman siya sunog na sunog totally. Yung 2 babae, yun ang talagang sunog na sunog. Dahil sa pinsalang inabot ng mga natagpo ang bangkay, pinili na ng ulilang pamilya na i-cremate agad ang mag-aama. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmulan ng apoy. Nagkasunog din sa isang bahay sa Tondo, Maynila. Nasawi ang 88 anyos na lola na hindi nakalabas sa ikalawang palapag ng kanyang bahay. Nag-iisa ang bedridden ng lola na magkasunog. Bukod sa bahay ng biktima, 5 bahay ang nadamay sa sunog at 8 pamilya ang apektado. Iniimbestigahan na rin kung ano ang sanhi ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Arestado sa checkpoint ang isang lalaki at kasama nitong babae sa Surala, South Cotabato. Ang mga sospek na hulihan daw ng 2 milyong pisong halaga ng shabu. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Heavily tinted ang puting kotseng yan nang sitahin sa checkpoint sa National Highway sa Suralya, South Cotabato. Dito na lamang hindi pa nakaseatbelt ang driver. Pero meron pang napansing iba, ang mga taga PNP Highway Patrol Group. Nabisto sa isang kahina-hinalang paper bag. Ito pong paper bag, may nahulog po na isang sachets or jumbo na size ng sachet ng hinihinala pong shabu. Nakumpiska ang 300 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 2 milyong piso. Arestado ang driver at kanyang pasahero. Isa sa ilalim sila sa background check. Nasa kustodiya na ng Suralya Municipal Police Station ang mga sospek. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code, Seatbelt Law at sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon sa PNP-HPG, asahang mas magiging mahigpit pa sa mga checkpoint, lalo ngayong election season. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nahulog sa bangin ang isang minivan sa Misamis Oriental. Patay ang isa sa mga pasahero at sugatan ang 11 iba pa. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada. Sa Frontline Report ni Rainiel Pawid. Tulong-tulong ang rescuer sa paghilan ng lubid na kinakapitan ng mga pasahero ng minivan na nahulog sa bangin sa Villanueva, Misamis Oriental. 11 ang sugatan. Dead on the spot naman ang isang babaeng pasahero. Base sa investigasyon, nawalan umano ng kontrol sa sasakyan ang driver. Sa Negros Occidental naman, labis ang hinagpis ng isang ginang dahil kasama ang kanyang kaanak sa 3 namatay sa aksidente. Inararo ng truck sa highway ang 2 motorsiklo.
Sumuko naman ang truck driver. Naharap siya sa kaukulang reklamo. Nangako naman ang kumpanya ng driver na magbibigay ng tulong sa mga biktima. Nabulabog naman ang tulog ng 4 na magpipinsan sa barangay Lonoy, Cananga sa Leyte. Bigla-bigla kasing inararo ng truck ang kanilang bahay. Isa ang patay habang 3 ang sugatan. Andun po ang karga po sa Tacloban. Then babalik na po sila dito. Dating po doon, nag-serve po. So yun na bumangga doon sa may bahay po. Sa kabila niyan, pumayag sa areglo ang pamilya ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Arestado ang isang lalaking 10 taon nang nagtatago matapos akusahan ng panggagahasa. Git ng suspect, karelasyon niya ang nagsampa ng kaso. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa Mamburao, Occidental Mindoro, natapos ang isang dekadang paghahanap sa lalaking inakusahan ng rape sa Valenzuela City. Ayon sa Valenzuela Police, taong 2014 pa nangyari ang krimen sa Barangay Karuhatan. Nagkakilala umano ang suspect at biktima na magkatrabaho sa isang tindahan ng burger. Sabi ng biktima ay napersa siya at pinuntahan siya sa bahay. Then nagkaroon ng chance and opportunity, pinagsamantalan niya na yung biktima. Nakapagsumbong naman sa mga pulis ang biktima matapos ang krimen. 2015 lumabas ang warrant of arrest laban sa lalaki. Pero hindi ito naisilbi kaagad sa suspect dahil sa nagtago na ito sa Occidental Mindoro. Mariin namang itinanggi ng suspect ang krimen. Magkarelasyon po kami niyan. Hindi po totoo na ginahasa ko po siya. Alam po yan ng Panginoon. Kung sakali umanong magpakita sa kanya ang biktima, luluhod daw siya para maiurong ang demanda laban sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Bawal na sa eroplano mga power bank na lagpas 160 watt-hours. Yan ang paalala ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa gitna ng mga insidente ng umuusok at sumasabog na power bank sa eroplano. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Kailangan ipagpaalam muna sa air. Lilipad pa akla ng pamilya ni Ace para magbakasyon. Para siguradong hindi malulubat ang kanilang gadgets tulad ng cellphone. May bitbit siyang power bank. Importante siya lalo na pagka gumagamit ka ng iOS. Since yung battery niya is hindi ganun katagal, to communicate din sa family, to update, gano'n. Pero may paalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga pasahero. Bawal magdala ng power bank na lampas 160 watt-hours ang kapasidad sa mga flight. Sinabi yan ng CAAP matapos ang ilang insidente ng pag-usok at pagsabog ng power bank sa loob ng eroplano. Itong power bank na ginagamit ko na kaya ang 4 na full charge sa cellphone o isang full charge sa laptop ay 19,200 mAh o 60 watt-hours. Kaya pasok na pasok pa ito sa limit. Ito namang battery na ginagamit namin sa broadcast camera ay 160 watt-hours o lampas na dun sa limit. Pwede pa rin naman daw pero kailangan daw ito ipagpaalam sa airline ilang araw bago ang mismong flight. Maglalabas ng memorandum ang CAAP para ipaalam ng mga airline sa kanilang mga pasahero, ang pulisiya, pagdating sa mga power bank. May kanya-kanya kasi silang patakaran dito. Ang Cebu Pacific at Philippine Airlines, hanggang 2 power banks kada pasahero ang pinapayagan. Hindi rin dapat lumampas ang bawat isa sa 100 watt-hours. Wala namang limit ang AirAsia sa bilang ng power banks na pwedeng dalhin ng kanilang pasahero. Basta hindi rin dapat lalampas sa 100 watt-hours ang bawat isa. Meron na silang policy, but further enhance that policy, no? Maging stricto pa sila. Kasi the airlines cannot be less, yung policy ng airlines cannot be less restrictive than our Philippine Civil Air Regulations. Sabi rin ng CAAP, ang mga electronic device na ginagamitan din ng lithium-ion batteries tulad ng power bank, laptop, tablet, cellphone at iba pang rechargeable devices, hindi dapat nilalagay sa maletang chine-check-in. Dapat daw, nasa hand-carried bags lang ang mga ito. When it's checked in sa cargo, wala magmamonitor nun. Although may mga cargo fire suppression ng mga eroplano, pero that's already too late. Kasi nasusunog na siya. Diba? Rather than carry on siya with the passenger, kung ano't ano man ang mangyari, mamamonitor. Payo ng CAAP sa mga pasahero, siguruhing dekalidad ang mga bibiling power bank at ibang electronic devices. Alamin din ang limit ng airlines para rito, para iwas aberya sa flight. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.
Sinuyod ng mga tumatakbong senadora ang iba't ibang lugar ngayong araw para manuyo ng mga botante. Ang ilan, sinuportahan pa ng mga dating matataas na opisyal. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Sa Iloilo, nagsagawa ng Volunteers Campaign Kick-Off Rally ngayong araw ang magkaalyadong sina dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Sinamahan sila mismo na dating Senador Frank Drilon at Senator Risa Ontiveros. Ang pambato naman ng alyansa para sa bagong Pilipinas na si Manny Pacquiao dumalo sa pulong ng mga lokal na opisyal ng Romblon na ginanap sa Cebu. Binigyan diin niya rito ang mahalagang papel ng mga barangay worker at frontliner sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ang isa pang manok ng alyansa na si Camille Villar nagtungo naman sa Puerto Princesa, Palawan kung saan nakipagpulong siya sa mga barangay leader at mga kabataan. Nangako siya na masusuportahan pa ang sektor ng kabataan. Si Senator Amy Marcos na isa pang pambato ng administrasyon pumunta naman sa Infanta, Quezon kung saan nakiisa siya sa selebrasyon ng Women's Month. Namigay rin siya ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda roon. Si Senator Bong Revilla na kasama rin sa alyansa, nag-motorcade naman sa Lucena City, Quezon. Sisiguruhin daw niya ang serbisyong nararapat sa taong bayan. Habang si Senator Francis Tolentino na inendorso rin ng administrasyon, nag-motorcade sa Binyan, Laguna at Muntinlupa. Namigay siya ng pagkain sa mga nasunugan sa Binyan. Ang kanilang kaalyansa na si Benhur Abalos nangako naman na poprotektahan ang kapakanan ng mga OFW sakaling manalo. Magkasama namang nangampanya sina TV host Willie Revillame at Senator Bongo sa Pasay. Nag-motorcade sila at bumisita sa isang mall at palengke roon. Namigay sila ng mga jacket at t-shirt. Pinatigil naman ang motorcade ng may isang lola na nasaktan dahil sa tulakan pero inalalayan siya at agad namang dinala sa ospital. Maayos na ang lagay niya. Dahil dito, pakiusap ni Revillame na kung maaari ay huwag nang sumama ang matatanda sa pagabang sa kanyang mga motorcade. Ang independent candidate na si Ariel Querubin nanuyo ng mga botante sa Imus, Cavite. Nakipagkita siya sa mga security guard na anyay mga tunay na bayani kaya handa raw siyang irepresenta ang mga ito sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Bago ang much-anticipated comeback ng BTS, dalawang project muna ang ilalabas ng global pop icons. Sa Instagram story ng Big Hit, ang agency ng BTS unang ilalabas ang 7 Moments sa March 16. Ang vinyl release niyan ay sa April 2. Next to be released naman ang Run BTS Polly Highlight Package sa April 7. Wala pang inilabas na karagdagang detalye sa parehong project. Currently, 5 sa miyembro ng BTS ang nagsiserve pa ng kanilang military duties. Nakatakdang ma-discharge sina Suga, RM, V, Jimin at Jungkook this June. Nauna namang na-discharge sina Jin at J-Hope. Nostalgia plus new core memory with his Pinoy fans ang ihahatid ni Backstreet Boys member Nick Carter sa kanyang solo concert sa bansa ngayong buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Vilinario. Filipino fans naman ang pupuntahan ng Backstreet Boys member na si Nick Carter para sa kanyang Huayang World Tour. Kwento ni Nick sa News 5, mas makikilala raw siya ng fans sa kanyang solo concert dahil bukod sa mga awitin ng Backstreet Boys ay ibibida niya ang sarili niyang music. Who I Am tour was to start off as being a journey of music that led me to be the artist that I am, who I am, right? I was telling a story, of my life from when I first started, when I was born, to even right now. 2023 nang huling bumisita sa Pilipinas si Nick kasama ang buong Backstreet Boys. Kakaiba raw talaga ang Filipino love at energy kaya mas magtatagal ang stay niya sa bansa para makapamasyal. Nobody like the Filipino fans. Nothing like them. They are the best in the world. They are so just passionate and they just every time I come there I just feel like I'm at home. At kung may favorite man siyang Backstreet Boys song na alay para sa mga Filipino, ito ang I Want It That Way. Every single time we sing it, I think that it just takes them back to a very happy place, a special time.
where people just kind of can forget a little bit about all the craziness in the world. Siyempre, hinirita nating si Nick ng mensahe para sa mga Pinoy. Kita-kits sa concert ko. Mahalo ko kayo. Salamat. Abangan si Nick Carter this month sa New Frontier Theater sa Araneta City. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, dating PBA star na si Gary David. Napatrouble sa isang liga sa Bataan. Sunod-sunod na insidente ng basag kotse sa Baguio City, sapul sa CCTV. Pamilya ng nasawing piloto sa bumagsak na fighter jet, labis ang hinagpis sa nangyaring trahedya. At The Kingdom, ipinalabas na sa Manila International Film Festival sa Hollywood. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mabog naman ang emosyon ng dating PBA star na si El Granada Gary David na coach ngayon sa Liga ng Basketball sa Bataan. Napasugod siya sa kalabang team at may isa pang nakisali sa gulo. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Normal pa ang sitwasyon noong una sa basketball game na ito sa pagitan ng nakaberde na Team Dinalupihan at nakapulang Team Limay sa Orion, Bataan. Ilang saglit pa, bigla na lang siniko ng isang player ng Team Limay ang player ng Dinalupihan kaya't bumagsak ito. Agad namang nagreklamo ang mga team officials ng Dinalupihan, kabilang na si dating PBA star at Gilas Pilipinas player Gary David. Habang nagrereklamo si David, tila pinapalakpakan siya ng player ng Limay, kaya't nilapitan niya ito saka tinulak. Hinila naman si David ng mga umaawat palayo sa bench ng Limay. Sa kalagitnaan niyan, isang lalaking naka-jersey ang pumasok sa court at inambahan si David. Agad namang humarang ang mga players, official, pati mga pulis para awatin ng dalawa. Nang humupa na ang tensyon, ineskortan ng mga pulis ang lalaking naka-jersey palabas ng court. Ayon sa uploader ng video na si Jolly, bago pa man lumala ang tensyon, nagkapisikalan na ang dalawang players ng Limay at Dinalupihan. Tumatakbo siya, sabi ganun. Before that daw, may nakabanggit na sa akin na nagkaroon na ng anuhan doon. Parang naano yata daw yung liig. Yun sabi, nung nansiko. Ang lalaki namang naka-blue, na pag-alamang audience lang pala. Kasi galing sa bench namin yun eh. Halos sa may likod ko lang. Hindi ko yung kilala. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ni David na kasalukuyang ding nakaupo bilang konsehal sa Dinalupihan, pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Sa isang Facebook post naman, sinabi ng Team Limay na mataas ang respeto nila kay David. Ikinalulungkot daw nila ang insidente at humingi rin sila ng paumanhin kay David. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng Team Dinalupihan, pati ang organizers ng liga tungkol sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mula sa basag ulo, basag kotse naman ang nasa pool sa CCTV sa Baguio. 3 kotse ang sunod-sunod na pinagnakawan sa isang barangay. Nagbabalik si Ian Suyu. Sa kuha ng CCTV sa barangay Middle Quirino Hill, Baguio City nitong Martes ng madaling araw, makikita ang lalaking ito na tila may hinihintay. Naglakad ito papalapit sa nakaparadang sasakyan. Hindi kita sa kuha ng CCTV, pero binasag niya ang salamin ng sasakyan at saka ninakaw ang pera sa loob nito. Nitong Martes din ng pagnakawan ang taxi na ito na nakaparada sa parehong barangay. Sa video na ito, makikitang basag ang bintana ng taxi. Pero bago yan, may isa pang kotseng nabasagan ng bintana at nanakawan sa parehong lugar na yan noong linggo. Makikita rin sa CCTV na bigla na lang nag-alarm ang sasakyan pasado 3:00 ng madaling araw. Pera raw ang tinangay ng kawatan mula sa mga sasakyan. Dahil sa serye ng basag kotse sa lugar,
Nababahala na ang ilang mga residente. Medyo nakakaramdam naman ng takot kasi parang hindi na safe. Kumbinsido naman ng barangay na iisa lang ang salarin sa sunod-sunod na nakawan. Bagamat may mga nagro-ronda naman daw na tanod, kulang ang tauhan ng barangay para mabantayan ang buong lugar lalo na tuwing madaling araw. Lahat ng kalsada naman ini-implement natin. Kaya lang paggabi, hindi natin may iwasan na yung mga may sasakyan, nagpaparada na sila doon. Kaya hindi natin nababantayan yung mga sasakyan nila. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng salarin at kung magkano ang kabuuang halaga ng mga ninakaw. Paalala naman ng mga pulis, agad ipagbigay alam sa kanila kung may iba pang insidente ng nakawan sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Kapapasok lamang po na balita. Nagbitiw na sa pwesto ang kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni DICT Secretary Ivan John Uy. Papalitan siya ng isang officer in charge habang wala pang napipili ang Pangulo na permanenteng kapalit ni Uy. Bibigyang pugay ng Philippine Air Force ang 2 piloto nitong namatay sa plane crash sa Bukidnon. Ang isa sa mga nasawi ikakasaldasala sa susunod na linggo. Live mula sa Cagayan de Oro City, nasa frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, sino-sino na ang mga nag-iintay dyan sa punerarya? Julius, bantay sarado na rin ng mga tauhan ng Philippine Air Force at Philippine Army ang puneraryang ito sa Cagayan de Oro City kung saan idiniretso ang labi ng 2 pilotong sakay ng bumagsak na FA-50 fighter jet. Alauna ng madaling araw nang ibaba sila mula sa crash site sa Mount Kalatungan, Barangay Mirayo na Talakag, Bukidnon. Napahagulgol na lang si Tatay Ramon nang ipaalam sa kanya ang sinapit ng kanyang anak na si First Lieutenant April John Dadulia. Isa si AJ sa 2 pilotong nasawi sa pagbagsak ng FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force nitong Martes sa Mount Kalatugan sa Talakag, Bukidnon. Nagsasagawa ng tactical night operations ang 2 piloto bilang support forces sa bakbakan ng militar at UP People's Army na mangyari ang plane crash. Kasama rin sa mga nasawi si Captain Jude Salangoy na taga Cordillera. Ayon sa kapatid ni AJ, hindi pa nila lubos na matanggap ang trahedya. Mag-6 na taon na rin ang kanyang kapatid sa serbisyo. Gaya nga kaninang umaga nung pagising ko, naalala ko wala na nga pala yung kapatid ko. Doon, humagulgol ako. Huli raw niyang nakausap ang kapatid noong linggo ng gabi. Nagtanong siya kung kumusta daw ba yung panahon dito. 10:00 ng gabi. That's before sila lumipad para sa kanilang mission. Siguro nagtatanong siya kasi nga dito pala sila papunta nun. Ikakasal sana si AJ sa kanyang fiancé at kapwa-piloto rin ng Air Force na si Alisa Colombino sa susunod na linggo. Tapos na rin ang prenup session ng dalawa. Handa na rin ang mga imbitasyon sa kasal na gagawin sana sa Manawag Church sa Pangasinan. Sa post ng fiancé ni AJ, sinabi niyang proud siya sa kanyang nobyo at mananatili ito sa kanyang puso. May huling mensahe rin ang kapatid ng nasawing piloto. Ito lang. Salute lang talaga ako kasi believe ako sa kapatid ko. Ayon sa mga otoridad, inihahanda na ang pagpupugay sa mga nasawi nilang kasamahan. Initially, the plan is of the Philippine Air Force in coordination with the 4th Infantry Division is to conduct a send-off ceremony sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City going to the Villamor Air Base sa Pasay City. Julius, magkakaroon ng full arrival honor ang Philippine Air Force kina First Lieutenant AJ Dadulia at Captain Jude Salangoy pagdating ng mga labi sa Villamor Air Base sa Pasay City. Para ito sa kanilang katapatan at kabayanihan sa kanilang serbisyo sa bayan. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang Department of National Defense sa mga naulilang pamilya ng 2 nilang piloto. Yan muna ang latest mula dito sa Cagayan de Oro City. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Bril Montalvo. Nakatakda namang busisiin ang flight data recorder ng bumagsak na fighter jet ng Air Force para malaman ang posibleng sanhi ng plane crash. Tutulong din sa investigasyon ng Korean manufacturer ng eroplano. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo.
Na-recover na ng Philippine Air Force ang flight data recorder ng bumagsak na FA-50 fighter aircraft na ikinamatay ng 2 piloto sa Mount Kalatungan sa Barangay Mirayon, Talagak, Bukidnon. Laman ng data recorder ang mga datos na makatutulong para malaman ang nangyari. The Philippine Air Force is going to be impartial and we're going to conduct a very thorough and comprehensive investigation on this. Hindi naman naging madali ang pagkuha sa labi ng 2 piloto. Masukal kasi ang bundok kung nasaan ang crash site. Sasailalim sila sa forensic examination para matiyak ang kanilang pagkakakilanlan. It's an aircraft accident involving a high-speed aircraft that went down into a mountain. So we could just imagine probably the state of the bodies. Bukod sa pagbusisi sa flight data recorder, pupuntahan din ng mga investigador ng Air Force ang mismong crash site para tignan ang bumagsak na eroplano. Tutulong din ng manufacturer na Korea Aerospace Industries sa investigasyon. We're going to look at all angles. Yes, you've mentioned material factor, mechanical factors, about human factor. Ang palasyo, pinamamadali na rin ang investigasyon. Pinamamadali po ng ating Pangulo ang maagarang pag-iimbestiga po dito kung saan nagkamali at kung ano pa ang maaaring maging remedyo. Martes ng madaling araw nang mawala ang fighter aircraft sa kasagsagan ng tactical night operation ng militar sa Bukidnon. Sabi ng AFP, patuloy pa rin ang operasyon ng 403rd Infantry Brigade ng Philippine Army laban sa mga rebelde. Pero sa ngayon, grounded muna ang iba pang units ng FA-50 habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Isinisisi ni Pangulong Bongbong Marcos sa maling disenyo ang pagguho ng isang tulay sa Isabela. Tinipit din daw ang pondo para rito. Pagtitiyak ng Pangulo, may mananagot. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na bumagsak kamakailan. Nakasabit pa ang truck na sinasabing sanhi ng pagguho. Pero ang sinisisi ng Pangulo, ang palpak na disenyo ng tulay. Ang kapulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ngayon lang daw siya nakakita ng suspension bridge na hindi kable ang gamit. Nakadesenyo rin daw ang tulay na kayanin ng higit 40 tonelada ng kargada. Pero ang truck na dumaan, higit 100 tonelada na agad ang bigat na sinabayan pa ng ibang sasakyan. Sabi pa ng Pangulo, 1.8 billion pesos dapat ang pondo para sa tulay na may habang 990 meters. Pero ibinaba sa halos 1 bilyong piso para makatipid. Yun nga lang, ginagawa pa lang daw ang tulay ay kinailangan agad i-refit dahil gumagalaw na ito. Ngayon, lalo lang daw mapapalaki ang gastos ng gobyerno. We have no choice. We have to go back. Gastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Kaya ang tanong, sino nga bang dapat managot sa pagguho ng tulay? Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look what happened. Higit 10 taon ginawa ang tulay na ito na sinimulan noong 2014 at natapos nito lamang Pebrero. Kabubukas pa lang ng tulay, pero ito na agad ang nangyari. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Pagtitiyak ng palasyo kung meron mang responsable kahit sa kasalukuyang administrasyon ay mananagot din ito. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Ipinatupad na ng MMDA ang pagkakaroon ng 30-minute heat stroke break para sa kanilang mga field personnel. Kasunod yan ang tumitinding init ng panahon. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Inabutan naming naka-duty sa may EDSA Reliance kanina ang MMDA street sweeper na si Annalyn Rubio. 7 a.m. to 4 p.m. ang shift niya. Pasok sa mga oras na tirik ang araw. Ang problema, may high blood si Annalyn. Sakit ang ulo ko parate, nahihilo, ganun. Dahil sa init po Tapos nasa gitna pa po ako. Bilang panangga sa matinding init ng panahon, lagi siyang may baong tubig.
Yan din ang diskarte ng traffic enforcer na si Rodolfo Bernardes Jr. na may maintenance na rin sa high blood. Yung mga makina, mainit din po yan eh. So pagka dumadaan yan, ramdam mo siya yung init. Na medyo nahihilo po. Kaya minsan po talagang tatabi po kami. Dahil sa mainit na panahon, ibinalik ng MMDA ang 30-minute heat stroke break para sa kanilang field personnel. Sa ilalim nito, papayagan ang mga naka-duting street sweeper at enforcer na umalis sa kanilang pwesto para mag-rehydrate, sumilong at magpahinga ng 30 minutos para makaiwas sa heat-related illness gaya ng heat stroke. Salita naman daw ito para hindi mabakante at hindi maapektuhan ang kanilang field operations. Precautionary measure ho ito dahil kailangan yung mga frontliners natin sa kalsada, kailangan maprotektahan po natin sa gitna ng init talaga. May itinak ng oras ang MMDA sa mga field personnel depende sa kanilang shift kung kailan pwedeng gamitin ang heat stroke break. Pero pwede itong gamitin agad kung kinakailangan. Pwede pang ma-extend ng 15 minutes ang heat stroke break kung masama talaga ang pakiramdam ng tauhan at kung umabot sa 40 degrees Celsius o higit pa ang heat index o damang init sa Metro Manila. Libo-libong street sweeper at traffic enforcer ang makikinabang sa heat stroke break na ipatutupad hanggang May 31. Pag-aaralan din daw ng MMDA ang pagkakaroon ulit ng summer uniform gaya ng shorts sa kanilang mga tauhan ngayong mainit ang panahon. Samantala, may benefit package naman ng PhilHealth sa mga makakaranas ng heat-related illnesses. Mahigit 12,000 pesos ang benefit para sa mga ospital dahil sa heat stroke at heat exhaustion at higit 18,000 pesos naman para sa heat fatigue. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. International audience naman ang pinabilib ng pelikulang The Kingdom ni Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. Isa nga ang The Kingdom sa mga pelikulang Pinoy na tampok sa Manila International Film Festival. May report si Frontline Showbiz anchor Jervy Wrightson. The glitz and glamour of Hollywood welcomes pelikulang Pilipino. It is my profound honor to welcome each and every one of you here at the Directors Guild of America. Day 1 pa nga lang, talagang dagsana ang mga personalidad. 16 na pelikula ang naka-line up na ipalabas sa ikalawang Manila International Film Festival sa TCL Chinese Theater sa Hollywood. Siyempre, isa riyan ang The Kingdom ni Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. Produced by MQuest Ventures, APT Entertainment at MZ Television Productions. Pagkatapos ng screening, sinundan niya ng talkback session. Dito, nagkaroon ng chance ang members of the media para makakwentuhan sina Piolo Pascual, Cedric Juan at Direk Mike Tuviera. Sa nakaraang Metro Manila Film Festival, pinarangalan ang The Kingdom para sa Best Production Design at Best Visual Effects. Bukod siyempre sa The Kingdom, kabilang din sa MIFF ang ilan pang pelikulang ipinalabas sa 50th edition ng Metro Manila Film Festival na ginanap dito sa Los Angeles. We have a goal to open the doors for more Filipino films to be recognized and screened to the whole world. Nagbabalita mula sa Frontline, Jervy Wrightson, News 5. Susunod, sapol sa video, estudyante sa Cebu nakipagsabunutan matapos siyang tawaging pangit. Pinoy na naging sakristan ni Pope Francis, eksklusibong nakapanayam ng News 5. At biniaya spotted ulit na nanonood ng PBA as a supportive friend. Iyan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nananatiling stable ang lagay ni Pope Francis sa ospital sa Rome, Italy. Eksklusibo namang nakapanayam ng News 5 ang isang kababayan natin sa Roma na naging sakristan ng Santo Papa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gretchen Ho. Buong araw na nasa armchair sa kanyang kwarto sa Gemelli Hospital si Pope Francis. Sa latest medical update ng Vatican, nakatulog na maayos at nanatiling stable ang Santo Papa. Kahit na nasa non-invasive mechanical ventilation at sumasailalim sa iba't ibang treatment, balik trabaho si Pope. Tinawagan niya ang isang pari sa Gaza kung saan patuloy ang bakbakan. Nakagawian na raw kasi ito ng Santo Papa simula nang sumiklab ang gulo roon noong October 2023. Ramdam ng simbahang Katoliko ang pag-asa dahil sa ika-20 araw ni Pope Francis sa ospital, stable ang kanyang kalagayan. 2 magkasunod na araw na rin na walang nararanasang respiratory crisis ang Santo Papa. Sa Roma, nakilala ko ang isang Pilipinong sakristan na nagsilbi kay Pope Francis sa loob ng 5 taon. Very kind. Every Sunday after the Mass of the 12:15, he comes to visit us. And he gives us like a little prayer for everybody and always smile on his face. Whenever like we had a chance to meet him, we wanted to give like some gifts and he always like receives. Ibinahagi rin ng kanyang mga magulang kung paano nila naramdaman ang pagmamahal ng Santo Papa. Paglabas nila ng basilika doon sa likod, before si Pope papasok sa kanyang apartment, nakikita ito, tinatawag, tinatanong kung sila daw ay pinapakain, mahal niya ang mga kabataan. Kaya malungkot ang pamilya Arancina sa lagay ng kalusugan ngayon ni Pope Francis. I felt very sad, also because he's our Lolo Kiko. I felt like that news, it hurt a little bit. But we pray every day, hoping that the Pope still will be the Pope. Nagbabalita mula sa Frontline, Gretchen Ho, News 5. May nagbabalik para ihatid ang latest sa Frontline ng sports. Makakasama natin muli si Phoenix Fuel Masters guard Richie Rivero. Welcome back, Richie. Thank you, Julius. Pinigilan ng Northport Batang Pair ang Barangay Ginebra Gin Kings na masweep ang kanilang best-of-7 series sa semifinals. Tinalo nila ang Barangay sa Game 4, 108-103. Magandang opensa kaagad ang pinakita ng Northport at tinuloy na nila yan hanggang sa makuha ang panalo. Pinangunahan ni Import Kadim Jack ang Northport sa likod ng 39 points at 15 rebounds. Hawak pa rin ng Ginebra ang lamang 3-1. Nabawi naman ng TNT Tropang Giga ang momentum sa semifinal series kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. Tinalo nila ang Ross sa score na 93-85. Nanguna para sa TNT si Calvin Oftana na nagambag ng 26 points at nakascore naman ng 20 points si RR Pogoy. Isang panalo na lang kailangan ng TNT para lumusot sa finals. Huwag kayong aalis, may sports news pa tayo mamaya. Susunod, pusa, pinana, posibleng napagtripan lang daw. Ice cream, merong narigas na ahas. At Bini Aya spotted sa game ni Rain or Shine player Kilan Tiongson as a supportive friend lang daw. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ipapatupad na sa Metro Manila simula March 10 ang maximum suggested retail price para sa karneng baboy. Simula sa Lunes, magiging 350 pesos na ang MSRP sa kada kilo ng kasim at pigi, habang 380 pesos naman sa kada kilo ng liempo. Ayon sa Department of Agriculture, dumaan sa konsultasyon sa mga wholesaler, trader at retailers ang MSRP para sa baboy. Layon daw nitong ibsan ang kalbaryo ng mga mamimili dahil sa mataas na presyo ng karne.
Isinaalang-alang din daw ang epekto ng African Swine Fever o ASF. Simula na ang battle for survival ng mga team na natalo sa qualifying round ng PVL Filipino Conference. Binuksan ng Cherry Tigo Crossovers at Nextled Chameleons ang play-in tournament. Na-sweep ng Cherry Tigo ang Chameleons in 3 sets. Naging dikit pa ang second set pero naging dominante na ang Crossovers sa third at tinambakan ang Nextled. Sunod namang naglalaban ng Signal HD Spikers at Capital One Solar Spikers. Na-sweep ng Signal ang Capital One sa nakaraan nilang tapatan. Kaya naman inaabangan ng lahat kung mauulit yan ng Signal o gugulatin sila ng Capital One. At yan ang mga frontline news sa sports ngayong Thursday. Ako po si Richie Rivero. Susunod, ahas nakitang nanigas sa ice cream. At Andrea Brillantes at basketballistang si Sam Fernandez spotted na magka-holding hands. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kakain ka ba ng ice cream na merong nanigas na ahas? Ganyan ang na-order ng isang customer sa Thailand. Sa viral photo, kita ang frozen na ahas sa ice cream. Nakadilat pa ang mata nito. Kwento ng uploader, black bean flavor ang kanyang binili. Nagulat na lang daw siya nang mapansing may itim at dilaw na kulay ito. Ayon sa Thai National Parks, isang uri ng golden tree snake ang naturang ahas. Meron din daw yang kamandag at kadalasang natatagpuan sa India, Thailand, Bangladesh at Vietnam. Buti na lang, hindi naman nakain ng customer ang ice cream na may ahas. Are they a thing na nga ba? Yan ang mainit na tanong ng netizens tungkol kina Andrea Brillantes at basketball player na si Sam Fernandez. Matapos ngang kumalat sa social media ang larawan ng dalawa na magka-holding hands habang naglalakad. Ang viral na ngayong mga larawan ipinost ng isang netizen sa TikTok. Kuha raw yan sa isang frisbee event sa Laguna. Nagsimulang pag-usapan ang dalawang matapos mag-viral din ang kanilang mga larawan nitong Valentine's Day. Susunod, Bini Aya spotted as a friend sa game ni Rain or Shine player Kaylan Chongson. Tuloy-tuloy pa makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kasado ng pagpapatayo ng Lapu-Lapu Expressway sa Cebu, pinirma na ng lokal na pamahalaan at Metro Pacific Tollways Corporation ang Memorandum of Understanding para sa proyekto. Nanguna sa paglagdas sina MPTC Chairman Manny V. Pangilinan at Mayor Junard Chan. Itatayong 12 kilometrong expressway sa ilalim ng public-private partnership. Kapag binuksan ang expressway, mula sa kasalukuyang 35 minutes, magiging 12 minutes na lang ang biyahe papuntang Mactan, Cebu International Airport. Improve the access from the airport to the city. So there'll be greater interaction between the city of Cebu and other parts of Cebu province and Mactan itself. So that should raise economic activity between the two places. Spotted again si Bini Aya Arceta sa Big Dome watching the semifinals Game 4 ng Rain or Shine at TNT.
Tila nagulat pa nga si Bini Aya nang maibuton siya sa kamera. Pero all smiles pa rin si Bini Aya na mukha namang nag-enjoy sa panonood ng intense game. Bago ito, naispatan na rin si Aya na nanonood noon sa game ni Rain or Shine forward, Kaylan Tiongson. Naging usap-usapan niya ng netizens but Kaylan is quick to explain na friends lang daw sila ni Bini Aya. At yan ang mga showbiz update ngayong Thursday. Ako po, si Maui David. Ba talaga appeal ng mga basketball player, no? Uy. No? Diba? Kita mo naman, no? Talagang kagaganda ng mga babaeng nanonood sa kanila. Totoo. Di mo naman may kakaila. Tingnan mo naman si Richie. Oo. Napaka-pogi. Pag may mga nanonood bang ganyan na nagpapakiyot, anong sinasagot mo sa mga ganun? Ay, hindi ko po tinitignan. Wala na, no? Iwas po siya sa game. Very good answer. Hindi siya tumitingin. Nakafocus siya, sabi mo. Game. Parang pag Sa nagbabasketball bola lang. ka rin. Bola lang. It's me and the ball. Okay. Diba? At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.